Tinututukan ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang pagsuporta sa mga biktima ng lindol, partikular ang mga batang nakaranas ng takot. Ang payo ng mga eksperto para sa mga nakaranas ng trauma dahil sa sakuna sa pagsaksi ni Jamie Santos. Nitong Lunes lang kuha ang videong ito sa kalagitnaan ng aftershock ng magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao noong June 8. Napalikas ang mga estudyante sa Silway 8 National High School sa Polomolok, South Cotabato. Hanggang pasado tanghali kanina, nakapagtala pa rin ng aftershock. Mahigit 2 linggo mula noong tumama ang isa sa pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng bansa, sa gitna ng mga aftershock, bumabalik ang takot sa ilang estudyante. Lalo't tumama ang magnitude 7.8 na lindol kung kailan nasa flag ceremony ang maraming mag-aaral. Kaya ang DSWD tinututukan ang mental health at psychosocial support services para sa mga apektado ng lindol. Meron tayong mga child-friendly spaces inside evacuation centers. Nagkakaroon tayo ng mga play therapies o may mga additional interventions tayo. Halimbawa, yung mga learning interventions, merong mga videos na pinapalabas. So lahat sila ng mga kabataan na serve dun po sa mga child-friendly spaces natin. Ayon sa isang child psychologist, sa mga simpleng aktibidad tulad ng pagguhit, paglalaro at storytelling, unti-unting naipapahayag ng mga bata ang kanilang takot at kaba matapos ang lindol. Sa pamamagitan ng child-friendly interventions, nabibigyan ng mga bata ng ligtas na espasyo upang mailabas ang kanilang emosyon at unti-unting makarecover. Listen, ibig sabihin pakinggan sila. May mga bata, hindi pa sila katulad natin na makwento, no, o matataas na magpahayag ng kung ano yung nararamdaman nila, mga naiisip nila o saloobin. So, isa sa mga ginagawa talaga, hinahayaan silang gumuhit, hinahayaan silang maglaro. Yan kasi lengguwahe ng bata. So, nakakatulong yon kasi kailangan din nilang mapakinggan, no, mapakinggan sa paraan na angkop sa edad nila. Ayon sa mga eksperto, normal sa mga bata ang takot at pagbabago ng behavior sa una hanggang 3 linggo matapos ang trauma. Kung makikita mong takot sila, no, balisa, no, o kaya biglang nagbago, no, yung kanilang behavior, nagbago yung kanilang mood. Meron ding ibang bata na parang ayaw nilang mawalay dun sa mga caregiver nila o parents nila. Normal yon. Pero kung ito ay tatagal ng mahigit 1 buwan, pagkatapos ay mas lumalala, no, kailangan ng kumonsulta sa profesional. Kailangan din bantayan ang mga senyales ng seryosong distress. Kung meron na rin tayo nakikitang panganib, halimbawa yung bata, sinasaktan yung kanyang sarili, nananakit siya ng ibang tao o kaya nagsasabi na siya na nawawalan siya ng ganang mabuhay. Paalala ng mga eksperto, hindi lamang mga gusali at silid-aralan ang kailangang buuin muli tuwing tumatama ang sakuna. Mahalaga rin ang suportang emosyonal at psychological lalo para sa mga bata. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi.